Hindi lahat ng mga kontraktor nakasakay sa Rolls Royce. Yung iba, sa buhaya. Sa ating katamaran, hindi tapat sa gawain, sa iba'y nakikinabang. Tingnan mo ang sarili, suriin mo ang iyong ginagawa. Ikaw ba'y isang magnanakaw, ang taong mapagsamantala? Hindi nagpapapawis, hindi lumuluhan, ginagamit ang galing sa hindi. O di ba? Bagay na bagay yung ginawa nilang kanta. Yan yung pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Medyo mag-segue muna tayo ng konti sapagkat masyado nang stressful yung mga nangyayari ngayon sa mga balibalita tungkol dyan sa flood control. Kung sino-sino na yung mga involved, kung sino-sino na yung mga naglabasan, kung sino-sino na yung mga nagagalit pa kay Senator Rodante Marcoleta. Pero bago natin simulan ang video na ito, syempre, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, number 1 yan. At syempre pa, doon sa ating mga viewers, silent viewers. At syempre, hindi may iwasan yung ating mga bashers. Nandyan lang yan sila, nanonood lang yan sila. Shoutout din sa inyo, mga ob-ob pa rin kayo. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, at kagaya ng napanood ninyo doon sa unahan ng ating video, ang cute, ang cute nito mga senador, at malalaman natin dyan sa dulo ng mga pangyayari kung sino ba talaga ang matira matibay dyan. Yung nakita ninyo dyan, sina Senator Jingo Estrada, Chis Escudero, Senator Rodante Marcoleta, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Senator Joel Villanueva. Dyan sa 6 na natatandaan ko, malamang meron dyan malalaglag. Ito yung sinasabi natin dito na matira ang matibay. Kung paano mangyayari yan at kung bakit ko nasabi yan, mamaya panunurin natin yung buong video. At syempre pa, simulan natin kung bakit nga ba, paano naging senator itong si Rodante Marcoleta. Kasi nagsimula ito doon sa Kongreso. Party list po ito. Dati itong representative ng party list, ang Sagip Party List. Yan yung nire-representa niya doon sa Congress. At paano nangyaring naging senador ito? At ngayon nga, ito na yung naging chairman ng Blue Ribbon Committee. Sino ba talaga may gusto na maging senador siya? Yung kanyang sarili mismo? Or may taong gustong maging senador si Senator Rodante Marcoleta? Yan ang pag-uusapan natin at yan ang mapapanood natin sa video na ito. Kaya abang-abang kayo. Pero bago natin simulan yan, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa, sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Nandito na lang po ang inyong likod, Boss Rick Reaction TV, na magbibigay sa inyo. Ngayon, sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng kasiyahan, bibigyan ko kayo ng anti-stress, at bibigyan ko kayo ng mga solusyon sa mga problema ninyo sa buhay-buhay. Eto na yon, etong channel na ito magbibigay sa inyo ng kung ano-ano pang impormasyon tungkol sa mga nangyayari ngayon, mga nagaganap ngayon dito sa bansang Pilipinas. Pero bago yan, siyempre, panuorin muna natin ito kung paano nga ba naging senator ito si Senador Rodante Marcoleta. May naisip na ba kayo? Naisip nyo ba yung naiisip ko? Sige nga, kung talagang magaling kayo, mag-isip kayo kung sino itong tao na ito na makapangyarihan dito sa Pilipinas noon, magpahanggang sa ngayon, na ito pala ang may gusto. Siya ang lumapit. Oh, mayroon na kayong clue ha. Siya yung lumapit kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi si Senator Rodante Marcoleta ang lumapit sa kanya, hindi kagaya ng ibang politiko kung kani-kanino lumalapit para lang humingi ng tulong. Eto, magkaiba. Ha? Magkaiba ito. Kaiba ito na yung mataas na leader ng bansang Pilipinas, yun yung lumapit sa kanya para sabihan siya, para mag-request siya, para magsabi sa kanya na ikaw ay karapat-dapat na maging... Boss, ang tagal mo, kanina ka pa eh. Isabihin mo na, panood na i-play mo na yung video na yun para malaman na namin. O nga no, sige, pa-play na natin para naman di kayo magagalit dyan sa baba. Eto na, panoorin natin. Ngayon, kung tama yung ulan ninyo, magaling kayo. Ready na ba ito? Bilangan natin ng ito. 3, 2, 1. Eto na! Marcoleta, ako ang lumapit sa kanya, sabi ko, tumakbo ka. Hindi nga siya lumapit sa akin, ako ang lumapit sa kanya. Para sa mga Bisaya, tarong nga tao ni. Unya, walay duha-duha ang pagtanaw niya, pula o puti. Sir, either you are right or you are wrong. Wala siyang compromise dyan. Kailangan ko yung matitino na tao na marunong pumiyak
Hindi lang nadadala sa pera eh. Kaya kung hindi ninyo palampasin ninyo ito, hindi na kayo makakita ng Marcoleta for a long, long time. Sabihin ko sa inyo. Oh, ang galing, di ba? Siya mismo umamin na siya yung nagsabi, siya yung lumapit, siya yung unang nag-reach out kay Senator Rodante Marcoleta. Sino ang mga politiko na sinasabi ninyo na nalalaman ninyo na yung pinakamataas na tao dito sa Pilipinas ang lalapit sa isang congressman para mag-udyok na maging senador? Mayroon ba kayo nalalaman? Ako wala na. Ito lang, nag-iisa lang ito. Ganun pa man, may isa pa tayong panunuorin na video, yung kaputol kanina doon sa simula ng ating video, ng ating programa. Ito yung ituloy natin para malaman natin kung pagdating ng panahon, sino kaya ang matirang matibay rito. Sino ang bet nyo rito? Ako, may bet na ako. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung sino ang bet ko rito sa matirang matibay. Pero panuorin natin ito at dito, mag-i-enjoy kayo. Good vibes ang ibibigay natin sa inyo ngayon. Ipagpatuloy natin yung video kanina na naudlot. Eto na yon. At syempre, mamaya, pagkatapos nito, bibigyan natin ng malupitang reaksyon. Video? Ready na kaya yung banda natin doon sa Senado? Mukhang ready na sila. Ipasok na natin para hindi natin magtagal dito. Pasok na po! Ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon at sa nangyayari ngayon, tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito kaya'y totoo, ito kaya'y nangyayari, ito kaya'y nangyayari noon, nangyayari din kaya ngayon. Ito kaya'y dahil na rin sa ating katamaran, hindi tapat sa gawain, sa iba'y nakikinabang. Tingnan mo ang sarili, suriin mo ang ginagawa. Ikaw ay isang magnanakaw, ang taong napagsamantala. Hindi nagpapapawis, hindi lumulong, ginagamit ang galing sa aking. Sa napanood nating video, unahin muna natin yung sinabi ni PRRD. Talagang nakakapaninig balahibo. Malamang alam nyo na siguro ito, pero dito ipapakita lang natin na totoo nga talaga yung sinabi niya. Minsan nabanggit yan ni Senator Rodante Marcoleta na mayroon talagang nag-udyok sa kanya. Ngayon, sa nakikita natin dito, kung ako, halimbawa, ako, presidente ng Pilipinas, tapos bigla-bigla akong may lalapitang tao, hindi ako lalapit ng ganun-ganun na lang. Hindi ko ibababa yung level ko kung hindi ko nakikitang mas magaling yung tao na yon kaysa sa akin. Ibig sabihin, may nakikita akong talento, may nakikita akong galing na meron siya na wala ako. At syempre, mayroon din akong galing na wala siya. Ganun lang yon. Ibig sabihin, baliktaran dito. Ngayon, kaya nasabi natin kakaiba itong si Senator Rodante Marcoleta sapagkat hindi siya ang lumapit sa dating Pangulo. Hindi kagaya ng ibang mga senador, mga ibang politiko na sila mismo nagpapaalipin doon sa kanilang iniidolo, doon sa isang pinuno na mataas na opisyal dito sa gobyerno para lang mapili or maendorso pagdating ng eleksyon. Eto kakaiba, hinanap siya. Di ba napansin ninyo doon sa sinabi niya? Ako mismo ang lumapit. Talagang nilinaw niya, hindi si Marcoleta ang lumapit sa akin. Ako ang lumapit kay Senator Rodante Marcoleta. Ob na kayo kung hindi ninyo naintindihan. Pero sigurado ako dito sa mga nanonood, ng mga subscribers natin, mga viewers natin, mga masusugid talaga nating taga-subaybay, sigurado akong naintindihan nila. Pero lang doon sa mga ob na iba ang tabas ng kanilang pag-iisip. Kagaya ng iba, hindi naman lahat kasi na nanonood dito pabor sa sinasabi natin. Aminin ninyo sa hindi totoo itong sinasabi ko. Hindi lahat ng mga nanonood dito sa video ko ay gusto nila itong ginagawa ko. Meron at mangilan-ngilan na mga tao na nagagalit sa atin. Ayaw lang nila masabi. Diba? Ang ginagawa nila, nanonood na lang sila. Silent viewers ang tawag dyan.
So, kung ganyan na rin lang, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta ninyo. Shout out sa inyong lahat. Di ba? No, di, ganyan tayo rito. Pagka maganda ang ginagawa, pinupuri natin. Pero pagka medyo hindi maganda ang gawain nito, talagang bibirahin natin dito. Ganyan tayo. At syempre, punta tayo doon sa may bonus tayo ngayon ipapakita para talagang sagad na yung kaligayahan natin dito sa ating video sa araw na ito. Mayroon tayo dito, ipapakita natin dito kung gaano talaga kaswapang itong mga kontraktor. Naalala niyo nung na-content natin nung araw si yung may payong na 58 million lang naman na isang payong. 'Di ba? Pero may free na Rolls Royce. Hindi ako makapupuno na. Eto, panonoodin natin kung ano ang sinasabi niya, kung alin ang masarap sakyan dahil sa dami ng kanyang mga luxury cars. Eto pala ang pinakamasarap na sakyan. Ito yung pinaka-paborito niya. Panoorin natin, saglit lang ito. Eto na, ipasok na natin si Madam Diskaya. Kailangan pa ba natin i-page ito? Hindi na siguro, hindi na natin i-page. Kanina nakabang na, kanina pa nakabang yan. Ito na. Oh, Madam, pasok na. Hindi lahat ng mga kontraktor nakasakay sa Rolls Royce. Yung iba, sa buhaya. Oh, di ba? Nakakatuwa. Ibig sabihin, inaamin niya sa sarili niya na hindi lang pala Rolls Royce ang masarap na sakyan, kundi pati buhaya na rin. Sumasakay na rin siya. At kung mapansin niyo, siya ay naging buhaya. Eto, pampagood vibes lang natin dito para mag-enjoy naman tayo dito kasi nakaka-stress talaga kung talagang siseryosohin natin yung flood control project. Talagang may stress tayo dito. Ako nga rito, nakakalbo na ako eh. O, pagka sineryoso pa natin yan, makakalbo lahat yan, mawawala buko. O, mas maganda dito, mag-enjoy muna tayo rito, gumawa tayo ng pamamaraan para mag-enjoy tayo kahit pa paano makalimutan natin yung flood control project na yan na milyon-bilyon pa ang nawalang pera sa kaban ng bayan. Ngayon, balikan natin yung banda na sinabi ko kanina, yung pinanood natin yung banda sila, Senator Rodante Marcoleta, Joel Villanueva, Chis Escudero, Jingo Estrada, tapos yung singer doon, yung dalawang magkapatid na tulpo. Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo kung sino ang matira matibay dyan. Dito sa anim na sinasabi ko, sigurado na ako kay Senator Marcoleta. Ito talagang matirang matibay ito. Dito ako buboto. Ngayon, depende sa inyo ha. Depende sa inyo kung sino ang gusto ninyong matira matibay dyan. Ako, kay Marcoleta. Ngayon, kung gusto niyo si Senator Marcoleta, i-type ninyo dyan sa baba, Senator Marcoleta. Kung gusto niyo kung sino pa, i-type lang ninyo. At syempre, depende yan sa opinion ninyo, depende yan sa reaction ninyo. Ang ibig ko sabihin dito, bakit ko sinabing matira matibay? Sigurado ako, 101% itong si Senator Rodante Marcoleta, walang kinakatakutan, wala itong itinatago, wala itong prenoprotektahan na mga illegal na gawain. Kaya ko nasabi na matira matibay. With that, sana po nag-enjoy tayo rito at syempre po, lalong-lalo na kayo, sana nag-enjoy kayo sa video na pinalabas natin ngayon at syempre may nagpapa-shoutout. Shoutout na pala! Ayan, nandiyan na sa screen. Shoutout po! Maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo at sa lahat po ng mga gustong magpa-shoutout. Pasensya na po kung hindi ko ma-shoutout dito. Diyan, ilalagay ko na lang dyan at basahin na lang ninyo. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pero lang sa mga taong Ob-ob. Uy, may kulay pula. Isama nyo na yan para mas marami, mas masaya. Maraming salamat po.